At narito na ang News 5 sa iba't ibang larangan at hanay. Ngayong araw ng Huwebes, ika-26 ng Disyembre 2024. Sa mga balitang pambansa, umaasa si Senator Mig Zubiri na maaayos ang mga probisyon sa 2025 national budget na labag umano sa konstitusyon bago pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Zubiri, dapat maayos ang tinapyasang budget sa computerization program ng Department of Education at ang posibilidad na baka mas malaki talaga ang pondo na inilaan sa Department of Public Works and Highways kumpara sa DepEd. Matatandaang pinuna ng ilang senador ang higit 1 trilyong pisong budget ng DPWH sa 2025 kumpara sa higit 700 billion pesos lang ng DepEd. Pero paglilinaw ng Kamara, mas malaki pa rin ang pondo sa sektor ng edukasyon kung pagsasama-samahin ang inilaan sa DepEd, TESDA, CHED at iba pang ahensya. Babala ni Zubiri, dapat maplansya ang ganitong issue sa budget para maiwasan ang legal na aksyon na posibleng kaharapin naman sa Supreme Court. Nakatakdang pirmahan ni Pangulong Marcos ang higit 6 na trilyong piso na budget sa December 30. Mas bumaba naman ang bilang ng mga Pilipino na umasang magiging masaya ang kanilang Pasko ngayong taon. Base po sa Social Weather Station Survey mula sa 73% noong taong 2023. Naging 65% na lamang ng mga tinanong ang umasang magiging masaya ang pagdiriwang ng Pasko. Bukod po dyan, tinanong din ng respondent sa naturang survey kung ano ang pinaka-ipinagpapasalamat nila ngayong Pasko. Halos kalahati sa kanila nagpasalamat sa magandang kalusugan. 25% naman ang nagpapasalamat sa kanilang pamilya at 24% ang masayang buhay pa sila. Ginawa po ang survey mula December 12 hanggang December 18 sa higit 2,000 respondents. Kinonde na naman ng China ang pagtatanggol ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa plano ng Pilipinas na bumili ng missile sa Amerika at sa akusasyon nito ng human rights violation ng Beijing. Ayon sa China, walang katuturan at unprofessional ang mga pahayag ni Teodoro. Inakusahan din nito ang kalihim na iniipit umano ang ugnayan ng militar ng Pilipinas at China. Nag-ugat ang palitan ng birada ng China at Pilipinas sa pagtutol ng Beijing sa plano ng Pilipinas na bumili ng mid-range missile at pagde-deploy ng Amerika ng kaparehong armas dito noong Abril. Una nang sinabi ni Teodoro na walang karapatan ng ibang bansa na diktahan ang Pilipinas. Inakusahan din niya ang China na nagpopondo umano ng mga sindikato abroad. Nakasama naman ni Mary Jane Veloso ang kanyang pamilya sa pagdiriwang po ng Kapaskuhan habang nakapiit sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Maagang nagtungo sa kulungan ang pamilya ni Veloso para bisitahin nga si Mary Jane. Nagbitbit pa sila ng mga pagkain pero hindi pinayagang kumuha ng litrato. Ito nga ang unang beses na nagpasko si Veloso kasama ang kanyang pamilya matapos makulong ng higit 1 dekada sa Indonesia. Tuloy rin ang panawagan ng pamilya Veloso kay Pangulong Marcos Jr. na palayain na si Mary Jane. Pero ayon sa Department of Foreign Affairs, DFA, malabo pa itong mangyari sa ngayon. Sa ating ulat panahon, walang namomonitor na anumang posibleng bagyo ang Pag-asa. Pero asahan pa rin daw ang maulang panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Mindanao at Palawan, magiging maulap pa rin ang kalangitan na may kalat-kalat na ulan dahil sa umiiral na Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Magiging maulap at maulan din sa Cagayan Valley, Cordillera at Ilocos Region dahil naman sa hanging amihan. Asahan din daw ang mga pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Dahil naman yan sa mga localized thunderstorm.